Ma'am, bilang isang Pilipino, agree ka ba na ihiwalay ang Mindanao sa Luzon at Visayas dahil ito ang gusto ni former President Rodrigo Roa Duterte? Payag ka ba na ihiwalay? Hindi, kasi sakop din naman ng yung Mindanao, di ba? Province din naman yun. Opo. Bakit ihiwalay? Diba? So, hindi po kayo papayag? Hindi po. Kasi parang na rin ng Pilipinas yung Mindanao, di ba? Province, Maynila, probinsya, mga ganun, di ba? So anong mensahe mo doon na gusto talaga nilang ihiwalay yung Mindanao? Anong mensahe niyo po kay former President Rodrigo Roa Duterte? Kamag-anak ko yun, Roa ko. Yeah. Nanawagan si former President Rodrigo Roa Duterte na ihiwalay ang Mindanao sa Luzon at Visayas. Kumbaga, pag pupunta ka ng Mindanao, parang nag-a-abroad ka na rin. Payag po ba kayo sa ganun? Na isi-separate, hindi na siya tatawagin Pilipinas yung Mindanao? Or hindi na maging bahagi ng Pilipinas? Hiwalay sa Pilipinas. Payag ka? Hindi ba payag? Ate, kung manawagan din si former President Rodrigo Roa Duterte na mag-rally para sa pinaglalaban, sasama po ba kayo? Hindi ako makasama kasi Busy. Busy. May panawagan po siya. Ang panawagan niya, gusto niyang ihiwalay ang Mindanao sa Luzon at Visayas. Mapayag po ba kayo at sang-ayon kayo bilang sa Pilipino para sa inyo? Hindi, dahil para sa man natin Pilipino yun. Yun na rin naman yun. Dapat maintain na lang na alagaan na lang yung buong Pilipinas hanggang pag-iwalay. So, mensahe niyo po kay former President Rodrigo Roa Duterte sa Wala gusto naman niyang siguro. mangyari. Mensahe ko lang pag-isahin na lang ang Pilipinas, Pilipino naman tayong lahat. Okay. Pero Tanong ko lang po, si former President Rodrigo Roa Duterte nagpalabas ng mensahe na gusto niyang ihiwalay ang Mindanao sa Luzon at Visayas at hindi na ito maging bahagi ng Pilipinas. Payag po ba kayo doon? Ay, wala akong maano dyan. Sila may katungkulan nyo, sila lang mag-ano yan. Pero sa Kaming opinion, maliliit, wala kaming alam. pero tayo bilang isang Pilipino, bilang isang opinion lang po. Gusto niyo bang maihiwalay ang Mindanao sa Luzon at Visayas at hindi na pwedeng tawagin sa Pilipinas? Dapat lang. Dapat Maganda. Hiwalay talaga. ihiwalay. May passport na bago ka makapunta sa Mindanao, kahit kayo? Kahit kayo Yun doon? lang. Ayun lang ang masasabi ko, yun lang. Okay, thank you. Salamat, Tay. Yun lang po. Mother, doon tayo sa Mindanao. Ako naman, probinsyano rin. Si former President Rodrigo Roa Duterte, nais niyang ihiwalay ang Mindanao sa Luzon at Visayas. Kayo po ba'y payag doon? Hindi po. At bakit di kayo papayag na ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas or sa Luzon, Visayas? Kailangan po siyang ihiwalay. Nananatili naman po itong Pilipinas natin. Dapat ganun pa rin. Pilipinas natin, bansa natin ito eh. Hindi po siya dapat ihiwalay. Sana wag niya po yung gawin yun. Yan. So, may panawagan po ba kayo sa gobyerno para kung may hiling ba kayo, may tutulong ba sa inyo ang gobyerno? Ano yung gusto niyong hiling? Bahala na po sila kung anong nila. Sana yung nila sa maayos. Para walang masabi yung mga tao po. Salamat, Mother. Thank you po, thank you. Enjoy. Guys, hello po. Si former President Rodrigo Roa Duterte nakaraan January 30, sabi niya, nais niyang ihiwalay ang Mindanao sa Luzon at Visayas. Kayo po ba'y payag bilang isang Pilipino? Hindi ko alam, kasi sa akin hindi, kasi para lang naman tayo mga Pilipino eh. Bakit pa kailangan hiwalay? Sa akin yun lang, hindi ako payag. Right. Salamat, Madam. Thank you po. Si former President Rodrigo Roa Duterte, nais niyang ihiwalay ang Mindanao sa Luzon at Visayas o hindi na maging bahagi ng Republika ng Pilipinas. Payag po ba kayo bilang sa Pilipino? Hindi. Parte na ng yun eh. Ng Luzon, Visayas, Mindanao. Dapat ganun pa rin nagkakaisa. Hindi na kailangan ihiwalay pa ni President Digong yun. Yan, mensahe niyo po kay Tatay Diggs. Tatay Diggs, basta tuloy-tuloy lang ang suporta niya sa mga tao, lalo na sa droga.
gobyerno. Salamat, madam, ha. Thank you rin po. Thank you. Na ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas, sabi ni former President Duterte. Hindi. Sa tingin mo, bakit ayaw pumayag? Kasi mahirapan yung mga yung mga tao. Oo. Tataas ang bilihin lalo. Ano pa yung posibleng nakita mo doon sa paghihiwalay ng Mindanao sa Luzon at Visayas? Lalong maghihirap yung mga Pilipino. Yung kalagayan natin lalong maghihirap. Hindi maganda yun. Dapat sila mismo hindi nag-away-away. Dapat sila nagtutulungan. Kasi kami-kami din ang mahirapan yan sa ginagawa nila. Tamang sagot ni Ate. Madam, mensahe niyo po kay former President Rodrigo Roa Duterte sa nais niya. Sana po hindi na po sila magkagulo, magbati-bati na lang sila. Para lahat tayo hindi mahirapan. Dapat ang tunan nila ng pansin, bumaba ang mga bilihin, lalo na bigas. Bakit wala pa yung tig-20 kilong bigas? Yan, mensahe niyo po kay President Bongbong Marcos. Sana po matulungan nila yung mga wag na sila mag-away, matulungan nila yung mga bilihin na bumaba kasi kahit kami nahihirapan Nahihirapan kami. Kahit wala akong pamilya, nahihirapan ako sa taas ang bilihin. Yung dapat ang tutunan nila ng pansin. Hindi yung puro away, wala tayong lalong lulubog ang Pilipinas pag ganyan. Tayo-tayo lang napapatayan. Mensahe niyo naman po sa mga kababayan natin na galit sa gobyerno. Galing. Ay, kahit sino nung presidente, gano'n naman din nangyayari. Wala namang wala namang perfecto. Ay sana magtutulungan nga sila na hindi yung laging away-away. Wala magagawang puro away. Lalong lulubog ang bansa natin. Salamat, ate. Salamat po, salamat. Sarap ng Diyos ni ate. Sarap Thank you sa Diyos niya. Thank you, te. Lasang siya criminal water. Thank you. Criminal din yan eh. January 30, nagpalabas ng si former President Rodrigo Roa Duterte na nais niyang ihiwalay ang Mindanao sa Luzon at Visayas. Payag po ba kayo? Paano makakabuti? Di okay. Kasi, bagay, para ma-experience mo na rin, kahit pag uuwi ka ng Mindanao or pupunta ka ng Mindanao, kailangan mo na ng passport. No? So, kasi magiging abroad na yun. Bahala na kung ano makakabuti para sa bansa, di ba? Kasi kahit ano naman sabihin mo, kung Opo. kung ikaw mismo sarili mo, hindi ka naman nakakatulong. Ano pang purpose nyo pag amuyaw ka, hindi, di ba? Opo. Kasi sila na may nakakaalam kung anong nararapat para sa gobyerno, sa anak, di ba? For example, sa inyo, kung wala rin naman kayo magagawa, ano rin magagawa nyo, di ba? Opo. Kaya nga may pangulo, kaya nga may mga para sila yung nakakaalam kung ano yung tama't mali, di ba? May Opo. Ngayon tayo, mga mamamayan, mga simpleng mamamayan, sasangkain tayo, pero kahit naman umayaw tayo, wala naman tayo magagawa, di ba? Ganun lang. Isa na lang po, mensahe niyo po bilang isang simpleng mamayan, ano yung nais may tulong ng gobyerno para sa inyo? Sa akin, wala eh. Kasi kung di ka naman magtsatsaga, kahit tulungan ka naman yan sa hindi. Pag tamad ka eh. Di ba? Wala naman sa gobyerno yung pamumuhay mo eh, nasa iyo pa rin yun eh. Kasi kahit katulad sa amin, kung matumal kami, wala kayong magagawa, di magtrabaho ka pa rin magtrabaho, di ba? Ganun lang naman yun eh. Huwag mo iyan sa gobyerno. Kasi pag tamad ka. Ganda ng sagot ni ate, Diba? nakakabilib. Oo, Kasi- wala akong narinig na hiling niya talagang. Kasi Talaga pag siya. tamad ka, kahit nga mayaman, pag tamad ka eh, ganun, nababangkrap eh. Di ba? Naghihirap. Basta maghanap buhay ka, makabili ka ng gusto mo, hindi okay. Ganun lang. Kasi asa mo sa gobyerno, wala rin naman mapapala. Mensahe niyo po sa taong tamad. Magpakamatay na sila.